Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa mga dabarkads natin ngayong Easter Sunday. Isang mapagpalang Easter Sunday po sa inyong lahat. At kaugnay nga po niyan, meron pong binahaging statement si Tito Soto sa kanyang Facebook account. Kaugnay po ito ng Easter Sunday. Sabi niya, mula po sa Soto Gamboa family, binabati ko po ang bawat kababayan nating Katoliko ng isang mapagpalang Easter Sunday. Atin ang ipagdiwang at yakapin ang pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Paalala rin po ang araw na ito na pagkatapos ng bawat pagsubok at madilim na panahon, laging sisibol ang liwanag at pag-asa sa lalong madaling panahon. Ito po ang diwa ng mahabang pananampalataya, pagpapakumbaba at katatagan ng loob. Samantalang si Bossing Big Soto naman kahapon po ay tila baga nasa isang resort dyan sa Laguna. So ito po yung isa nilang bahay dyan sa Laguna na kung saan ay takbuhan nila pag ganitong napakainit. Makikita nga dito na enjoy ang pamilya po ni Bossing Big Soto, si Baby Mochi, si Baby Tali, and si Ma'am Pauline Luna Soto. Samantalang ang Mendoza family naman, buong Mendoza family, kasama po si Yaya Pepe, mga kadabarkads, ay nasa ibang bansa. Katunayan po niyan ay umattend sila ng isang concert. Ito yung concert na talaga namang iniyakan po ni Maine Mendoza noon. Favorite niya po kasi mga kadabarkads noon pa man ang Coldplay. And talaga namang nag-enjoy ang Mendoza family sa concert na to. And makikita nga dito mga kadabarkads na sobrang dami po ang umattend. Libu-libong tao ito. And dahil nga po sa pailaw na cellphone ng gabing yon, ng gabi ng concert na yon, naging dilaw po ang buong kapaligiran. Talagang nagningning. Next topic naman, pag-usapan natin ang pag-attend ng ilan sa mga dabarkads natin ng burol dito po sa namayapang dabarkads natin na si Superstar Nora Honor. So nagpunta po si Ma'am Helen Gamboa, kasama niya po ang kanyang mga anak, tulad po ni Chairwoman Lala Soto. And nagkaroon nga po ng pagkakataon na ma-interview si Ma'am Helen Gamboa ng isang vlogger. So, tinanong po siya doon yung mga naging alaala niya, kasama po si Ma'am Nora Honor, and sabi nga po ni Ma'am Helen Gamboa, wala siyang masasabi kundi nag-iisang superstar, si Ma'am Nora Honor. Dahil nga po sa tagpong to mga kadabarkads, mas lalo pong hinangaan si Ma'am Helen Gamboa kasi kahit na siya po ay medyo mahina na, talaga naman pong pinupuntahan niya po yung mga kasasabayan niya pong mga artista no, sa industriya. Sabi nga po dito sa comment section ng nag-upload, super bait ni Miss Helen, palagi siyang nakikiramay kahit na ganyan na edad niya. We are proud of our national artist, Miss Nora Honor. Sabi pa ng isa, super agree ako kay Miss Helen. Nora changed the face of Philippine cinema dahil siya ay purong Pilipina. Noong panahon kasi ni Helen, puro mistisas lang ang sumisikat at nagiging artista. And then Nora came and she captivated the heart of some the masses who would have thought that a simple kayumanggi, not even taller than 5 feet, who came from a province will be the next big thing at tatalunin ang kasikatan nilang lahat noon. She was really destined to be a superstar. Sobrang dami po talagang nakiramay mga kadabarkads, no? Dito po kay Mama Nora Honor, and syempre, ang dami pong nagmamahal sa kanya.
Kaya naman ang mga Dapper Cats natin, sila Raisa May, si Ai Segura, buong Dapper Cats nakikiramay po sa pagkawala ni superstar Nora Honor. Katunayan po niyan ay ginawan pa nga po 'di ba ng tula ni Ai Segura si Ma'am Nora Honor na talaga namang akmang-akma sa superstar. Next topic naman, pag-usapan natin mga ka-Dabber Cats ang tungkol dito sa pinag-uusapan ngayon sa mundo po ng social media, lalo na po sa isang community dito po sa Facebook. Tungkol ito sa isang host ng Itbulaga po, na kung saan ay nakuha na daw po ng ASAP. Sino ba ang tinutukoy na isang Itbulaga host na hindi po nakikita dito sa Itbulaga? Walang iba kundi po si Atasha Mulak. May isa kasing fan po ni Atasha Mulak ang nag-share dito po sa social media ng tungkol sa filmography ni Atasha. Then sabi dito, year 2025 title ASAP, Network Kapamilya Channel A2C, ayan. Herself co-host, performer, Tash. Ayan mga ka-Dabber Cats, so si Tash po ang pinag-uusapan dito. 20-23% Itbulaga, CNN Philippines. Ayan o mga ka-Dabber Cats, nakikita nyo po ba na ASAP na po siya ngayong 2025. Pero wala pa naman pong kumpirmasyon yan at sabi nga po ng ilang mga Atashanatics ay sana daw po ay fake news lang ang kanilang nalaman. Ayon nga po dito sa usapan, catch update, hindi po official si Atasha na mag-guest daw sa ASAP mula sa latest teaser episode, Tom. Pero abangan lang tayo, possible mag-guest siya para i-promote ang Bad Genius PH anytime soon. Sabi naman ng isa, thank you catch update, tama i-promote Bad Genius PH. Then may nag-comment po na sana fake news lang daw ito. So siguro yung gagawin na yun ni Atasha Mulak kung sakaling siya man nga po ay mag-guest dito po sa ASAP, ay promotion lamang po yun ng kanyang ginagawa po na proyekto, which is yung Bad Genius, kasi hindi na nga siya makapag-Itbulaga, 'di ba? Tapos tatanggapin niya pa nga yung ASAP, di magiging magtatampo sa kanya yung mga fans na Dabber Cats niyan, 'di ba? Kasi wala na nga siya sa Itbulaga, wala na nga siyang time sa Itbulaga, pero pag-ASAP, 'di ba? Parang naisisingit niya. So magiging ang tingin ng Dabber Cats sa kanya niyan, 'di ba? So pag nag-promote po siya or nag-guest siya sa ASAP, edi pwede rin siyang magpunta din sa Itbulaga para po sa promotion nga ng kanyang project. Yun nga lang, hindi natin sure kung kailan ba siya tatapak muli ng Itbulaga kasi sobrang dami po talagang nakakamiss sa kanya mga ka-Dabber Cats. So payag ba kayo mga ka-Dabber Cats na sa ASAP na po si Atasha Mulak? Or kung hindi naman, please comment down below.